adrenaline ninyo. Eh doon, itong PUP ay 6-story building po ito. No? Yung mga bangko, yung mga mesa, yung mga kagamitan doon sa loob ng classroom, yung mga maliliit na mga blackboard, ay pinagtatapon niya sa may, sa may terrace ng PUP. Ano mangyayari kapag bumagsak yung upuan dyan mula dyan sa 6th floor, papunta doon sa ground floor? Eh di masisira yan. Ilang buwan na lamang po, magbubukas na naman ang school year. Ngayon, ano ipapagamit natin ngayon? Sa mga estudyante ng PUP na pinagwawasak ng LFS. Sige nga. Ngayon, gamitin nyo ngayon yung ponte na nakuha nyo sa mga estudyante na nagpapa-enroll para bumili ng upuan. Tapos ngayon, na naman kayo ng tulong dyan sa pamahalaan. Eh, nandyan na yung pasilidad na yan eh. Tapos sisirain ninyo. Yung last word ko kahapon, sinabi ko, vandalismo po yan. No? Paninira yan ang gamit ng may gamit. Hindi na nga kayo nakakatulong niya sa PUP, sisirain niyo pa. Manggugulo pa kayo dyan, wawasakan niyo pa yung pasilidad. Ilang libong estudyante ang gagamit dyan. Alam mo, Kuya Nili, meron akong istorya na alam na itong mga estudyante ng PUP, ito kasi State University to, no? Kaya nga sinasabi ng mga tao dyan, sila ay eskolar ng bayan. Kasi pinag-aaral sila ng pamahalaan, no? 12 pesos per unit yan. Siyempre, kinakailangan din naman natin, for 30 years, 12 pesos per unit. Magkano babayaran ng estudyante sa isang semester? 300 plus lang. Kung sasabihin na dadagdagan ng gawing 200 pesos ang per unit, murang-mura pa rin kung ikukumpara mo sa mga establisadong universidad. Di ba? Di hamag na mas mura pa rin ang 200 pesos per unit sa quality education na hinihintay sa PUP. Tapos, etong 200 pesos na ito, para lamang yan sa pagpapaantas ng edukasyon. Paano yung sa pasilidad? No? Saan kukunin ngayon ng PUP yung pambili ng mga bangko na pinagsisira ng mga LFS? Mag-isip-isip muna kayo mga estudyante ng PUP, Sa sinasabi niyo mga edukado pa naman kayo, mga nag-aaral kayo sa universidad, Politeknikong Universidad ng Pilipinas, pero mga barbaro din kayo kumilos. Manang-manang kayo sa mga idol ninyong mga teroristang NPA. Wala kayong ginawa kundi manira. Unang-una itong mga NPA, manira ng buhay. Pangalawa itong mga LFS, manira ng kagamitan. Puro na lang kayo paninira din sa pamahalaan natin, Tandaan po ninyo mga membro ng LFS, League of Filipino Students, National Union of Students in the Philippines. Kung tunay yung hangarin ninyo sa kapanganan ng mga estudyante, di sana isinaalang-alang ninyo na mayroon pang gagamit ng mga kagamitan na yan. Na mayroon pang gagamit ng mga upuan na yan. Yung sinasabi ko kanina na yung mga nag-aaral yan, mga nakagraduate sa PUP, alam nyo, pagpapasok yan ng eskwelahan dahil inaayaan na lamang nila, iniintindi nila kung ano ang kalalagayan ng kanilang eskwelahan. Makapag-aral man lang, makakuha lang ng degree. Yung mga bangko nila, nililipat-lipat yan para lang ma-accommodate yung mga estudyante. No? Paano na kaya ngayon? Wala na ng mga upuan dyan. Paano ngayon mag-aaral? Paano ngayon magsusulat yung mga incoming freshmen? No? Siguro kayo, kung wala kayong pakialam at ayaw nyo na mag-aral, mas mabuti pa umalis na lang kayo dyan. Maraming mga mahihirap ang gusto makapag-aral at makapagtapos. No? Kung kayo ay ayaw nyo naman mag-aral at sinasayang ninyo yung ponte ng ating government, ng gobyerno, para sa pagbibigay ng libreng edukasyon, mabuti pa magsialis na lang kayo dyan. Magtanim na lang kayo ng kamote. Wala rin naman kayo natututunan Ganyan ba yung mga professional edukado? PUP pa naman. Sa totoo lang, ang laki-laki ng pagtingin ko dyan sa mga graduates ng PUP. Kasi marami akong kakilala na talagang bigatin although hindi naman ganun kaganda ang school, pero matitindi yung mga product niyan. Tapos, ganyan na ipapakita nyo sa TV na halos sirain yung pasilidad ng PUP. Ang dungis-dungis ng PUP. Yan ba yung eskwelahan ng mga matatalino? Nakala mo yung mga nakatira mga taga-squatter? Siguro nga, mga taga-squatter na mabuti pa nga yung mga alam mo, kung galing ko sa squatter no? Mabuti pa kami mga sa squatter, meron kami may mga disiplina kami, no? Ang pangit lang talaga sa amin dahil tagpi-tagpi yung bahay namin. Yun lang talaga ang hindi namin talaga mapaganda. Kaya, magmumukha talagang katakot-takot yung mga squatters area, no? Ako galing ako dyan. Pero hindi ko pagpapalit yung ugali namin mga kababayan ko dun sa pinanggalingan ko, dyan sa mga estudyante na nagtatapon, nagsisira ng gamit sa PUP. Saka ito kasama yung Jepoy. Dapat ipakita naman ng mga kabataan na ito na sila ay kahit sa eskwelahan,
bilang sa PUP. Kaya pagka ikaw ay pumasok sa isang paaralan ng universidad, ipakita na sana nila na karapat dapat ka sa eskwelahan na ipapasukan. Hindi yung puro, kasi itong gumagawa ng issue eh. Oo. Kasi nga, yung mga idol nila eh. Alam mo, Kuya Neil, wala namang masama sa ano eh. Wala namang masama sa pagbibigay mo ng iyong opinion. Kumbaga, pagdidemand mo. No, kaya nga binuksan na nga yung camera eh. Binuksan na nga yung Senado sa mga party list na kasama na nga dyan yung mga leftist party list group eh, di ba? Para naman magamit nila ngayon yun as venue para hindi na sa kalsada. No? Kasi itong kalsada eh, napapadumi ng imahe ng Pilipinas eh. Tingnan nyo ngayon, nababawasan yung mga investors. Imblis na yung mga incoming graduates eh, may makukuha trabaho. Wala pa rin. Bakit? Takot kasi yung mga investor na sana magbibigay ng mga trabaho dito sa Pilipinas. Kaya, nananawagan kami dyan sa PUP, no? Sa mga estudyante. Eh, kung kayo, hindi naman kayo member ng LFS at nakikisama kayo dyan, eh, mas matindi pa yung utak ninyo, no? Mas matindi pa yung mga utang nyo sa mga yung iba kasi walang pinag-aralan. So, mabuti pa, huwag na lang kayo mag-aral. Iba kasi kasama dyan, akala nila pag pumasok sila sa organisasyon niyan, akala nila sikat sila. Hindi nila alam na kung anong perwisyo yung dadaanan nila. Saka, hindi. Alam naman nila yun, nagawa-gawa lamang yung mga propaganda lang naman ng mga grupong ito para maengganyo sila eh. Mga deceptive ploys, deceptive move, deceptive recruitment nila, no? Eh sa mga freshmen po, no, na nakikinig po sa atin, na nagpaplano po at nagbabala na mag-enroll sa mga state universities and colleges, yung mga SUCs, eh mag-aral po kayo mabuti. Kayo magpadala sa mga tamis na pananalita ng mga aktivistang ito. Ginagamit ang aktivista ito kasi natapalob sila sa youth sector. Tapos gagamitin na pagka hindi sila kumara sa youth sector, meron na naman tinatawag na farmer sector, yung mga magsasaka. Itong mga ito, pinabibilong lang mga ulo ng mga ito, itong mga magagaling. Wala namang magawang maganda itong mga to, no? Eh, yun mga, balikan na yung Morong 43, tanda mo yan? Na halos i-lawyer na ng karapatan na hindi daw yun mga membro ng NPA, no? Na halos i-lawyer na ng karapatan na sila ay mga health workers lamang. O ngayon, sasalta ngayon sa media, Kuya Neil, na sila po ay mga membro ng NPA. Nakakaya doon yan sa karapatan. Halatang-halata na pitatakpan yung mga kasama niya. Ayan na, umami na nga eh. Sasabihin niya pa rin hindi. Tapos sasabihin niya naman na pinahirapan na naman ng mga sundalo. Eh sila na nga mismo nagsasabi. No? Eh, kaya tuloy itong mga nagsasabi, sila mismo napapasok sa kanilang ginagawa. Eh, marami pong mga kasama sa Morong 43 na nagpapa-interview na inaamin po na sila po talaga ay mga kasapi ng New People's Army. Pinadala sila doon sa Morong para magsagawa ng edukasyon sa paggawa ng bomba. No? Yung mga nagamit po doon, yung mga nasamsam po doon sa lugar na yun na mga kagamitan sa paggawa ng bomba, eh kanila po yun, no? Gagamitin nilang training para